Alright mga boss, welcome back po ulit dito sa ating channel. Kung hindi mo pa na-subscribe yan ay pindutin mo na at pahingi din ako ng like dyan mga boss. Muli nating balikan ang laban ni Nonito Donaire kontra Montiel ng Mexico dahil napaka-ipresibo ang galawan ni Donaire sa bakbakan na ito. Sa mga umiinit at palitan ng maaahang na salita sa kampo ni Fernando Montiel ng Mexico at Nonito Donaire ng Pilipinas para sa bakbakan at magaganap ang dalawang boksingero, syempre mga boss lalo pang tumindi ang pagka-interest ang mga tagahanga ng mga fans sa buong mundo na kung sino ba talaga sa kanila ang tunay na hari sa divisyong pinaglalabanan. At kung sino pang mananatiling nakatayo sa taas ng luna, isa ito sa tumatak sa kasaysayan ng boxing na magagaling sa bantamweight division. At nakataya ang WBC at UBO World Bantamweight title ni Fernando Montiel para sa pang-apat na pagdepensa ng kanyang titulo. At ang pangbato naman ng Pilipinas ay challenger si Donaire ay baguhan pa lang sa bantamweight, dahil umakyat ito sa division na ito ang bakbakan na si Donaire ang dihado. Bagamat paborito ito ng mga tao pero hindi natin may kakaila na malakas ang kalaban ng Pinoy dahil hindi biro ang nakaharap ang Meksikano sa taas ng luna dahil sa mga nakaraang laban nito ay 3 Pinoy lang naman ang pinataob ni Montiel, ang kartadang dala 44 wins, 2 losses, 34 by knockout. Great thing about these two guys over the coach coming in since they were little kids. This is sometimes the simplest boxing. Sa pagtunog ng bell umarangkada na ang Meksikano pero hindi makapasok sa depensa ni Nonito ang Meksikano. Nalilito, di alam kung anong strategy ang gagamitin nito, samantalang si Donaire ay nakaabang, binabasa ang mga galaw, nasa pagbukas ng depensa Montiel saka naman babato ng pamatay suntok si Donaire, bahagyang ang pinalasap ang kanan ni Donaire na di alam ang gagawin Fernando sa laban. Montiel has seen the canvas, 6 to the rear. Donaire's never been down. Big blows landed by Donaire. Donaire was a substantial coming in. So far you can see why. His special athletic talent. Keeps that right hand up. Knowing Montiel has that good. A very good head movement early in the fight. Stand up. Si Donaire naman ay tinatamaan ng iilang suntok ni Montiel pero kayang-kaya ito ng ating kababayan, sa pagsapot ng round 2 dito na matitikman ng Meksikano ang hagupit ng kamao ni Nonito, na tila nagsisibing umalis ka na sa divisyong ito, dahil dumating na ang hari ng division na ito, ganun kadelikado ang pangbato ng Pilipino. Montiel showed a strong cheap right hand he just took from Donaire. And his knees didn't even buckle. Donaire is a puncher. When Victor Chinian was ranked and being everything was destroying guys, everyone in his path. Donaire destroyed Darchinian, and he barely lost the round since then. Now you see Montiel starting to put pressure. He doesn't realize he's not going to outside boxing. I ain't about to put pressure though. When he do it with fakes right now, guys. Hands are high, yeah. We're trying to make him do something or hold him for a jab like he just did. Be careful, so be careful. Natikman ni Montiel ang pamatay nitong left hook, mumulagta ang champion sa luna, nang bumagsak ito ay nangisay pa bago ito nakabangon, nabigyan pa ng pagkakataon para ipagpatuloy ang sinimulang laban,
Ngunit ang kamao ni Nonito ay mainit na di na mapigilan na tapusin ang laban. Tumayo si Fernando pero natamaan lang ito ng sulidog. Sinabi na lang ng referee, tama na itigil na ang suntukan. Mayweather, Manny Pacquiao, Sergio, and Russell Moore's gonna let it continue. Now Kyle Company. Alright mga boss, mahusay ang ginawa ni Nonito Donaire, isang impresibong laban. Hanggang dito lang muna po ulit tayo, ito ang inyong kalahi at nagsasabi ng God bless, ingat, alright.